Magandang araw po sa inyong lahat. Pinapupurihan po natin ang ginagawang effort ng Philippine National Police, pagpapanatili ng kapayapaan, ligtas na komunidad, ligtas sa karahasan sa pangunguna ni PNP Chief General Melesio Nartates Jr. Kaugnay po sa pagkukumpiska o pagre-recover ng mga loose firearms, yung mga sandata, mga baril na illegal o maaaring hindi na naililisensya ng mga gun owners. Alam niyo, napakahalaga talaga na makuha yung mga firearms mula po sa ating mga civilian o mga negosyante o yung iba pa po ay from barangay officials na salamat naman po dun sa iba ng mga nag-surrender ng mga baril. Maging dito po sa lalawigan ng Aurora na mamonitor po natin ang ginagawa ng mga kapulisan na mapasa kanilang kamay o pag-iingat yung mga loose firearms dahil napakadelikado ho niyan. Alam niyo ho na kami rin nagkaroon yung magulang ko noon ng firearms na yung isa po ay aking isinurrender dito sa Maria Aurora PNP noon. Nung kami ay nakausap ng Philippine National Police at sinurrender ko voluntary yung shotgun na kalawangin at luma na. Anyway, we are not interested anymore na gamitin ito. Pero alam nyo, napaka-delikado ng anumang baril na magkaroon ang isang pamilya. At naalala po natin itong nangyari po dito sa Tacloban kamakailan lamang, kung saan namaril ang dalawang minors na grade 9, kung saan nasa 4 po ang namatay at marami po ang injured na mga nailibing na mga estudyante dyan po sa San Jose National High School, Tacloban. Napaka-delikado po na alam o mahawakan ng mga bata o access nila, madaling makuha yung mga baril ng kanilang kamag-anak at kanilang gamitin sa pagganti, lalo na kung sila ay nabubuli o mag-suicide sila dahil sa problema o mayroon silang gustong, hindi sila binubuli pero sila ay nambubuli at gusto nilang gantihan, ipakita ang kanilang tapang. So napakadelikado ho. Naalala ko yung magulang ko noon nagkaroon ng baril. Mahalaga rin siyempre yung baril sana sa mga halimbawa negosyante, katulad nung aking magulang noon, may negosyo sila, biglang may nagtangkang pumasok sa kanila sa aming bahay. Buti na lamang yung magulang ko, yung ina ko ay merong shotgun at may baril, dalawa yun. So kayang nung panahong pong iyon ay mas hindi ganito kapayapa ang ating mga community, ang bayan, kaya meron po mga tao na biglang papasok, may dalang mga itak, so wawasakin ng inyong bahay, papasukin kayo. Ano ang hahawakan ng may bahay? Pantanggol ng kanilang sarili at ng kanilang mga anak. Kung ang papasok ay may mga espada, may mga itak. So yun ay naipaputok ng aking magulang at nagtakbuhan yung mga nagtatangkang pumasok sa aming bahay at ipinahuli sa pulis. At yung kapitbahay namin na may panaderya ay tinamaan pa nga yung kanilang mga yung jar ng mga tinapay. So binayaran naman ng magulang ko yun. Pero ang napakadelikado po kung may mga anak na may problema at makuha ito at gamitin ito sa kanilang personal na pagganti o meron silang gustong saktan, takutin o gawing krimen. Naalala ko rin nung ako ay nasa Puerto Princesa City at matagal din ako doon, nag-aral din ako doon, nanirahan. So nandun kami malapit sa Iwahig, kung saan Iwahig yung kulungan po ito, no? Saan madalas na may nakakatakas dahil merong mga ang tawag doon yung hindi sila nakakawala, lamang sila para magtanim o hindi sila nasa maximum, so may mga tumatakas, kaya yung aking bayaw ay nag-decide na magkuha din noon ng baril pang protekta. So alam ko kung saan kukunin yun kapag wala sila.
alam ko, nakataas, naka-elevate at hindi alam ng mga bata. Pero ako bilang uncle nila ay alam ko kung saan kukunin. Alam ko rin paputukin. So, siguro, pinapayagan naman ng ating pamahalaan ng PNP yung pagkakaroon ng baril. Pero ingatang mabuti ilayo sa mga bahay. Kasama ho yan sa mga kautusan o guidelines ng PNP na kung paano nyo ilalayo ito sa mga bata at ingatang mabuti ito. Buti lamang po tayo ay wala namang balak gamitin iyon sa karahasan. Pero ito pong nangyari na baril ng security guard na kaanak o uncle o tita na ginamit po sa Tacloban na shooting. Kaya po napakahalaga na talagang nahuhuli at marami pong mga iba sometimes, 'di ba, even barangay officials may mga pulis sila pang protekta lang nila sana iyon, pero minsan nagagamit nila ng paglabis sa kanilang tungkulin at minsan walang lisensya at pinag-iisipan ng ating pamahalaan na rin na kung bibigyan ng armas itong mga tanod natin barangay official sa kanilang pagpapatupad ng kapayapaan sa mga barangay sa community. Pero hindi pa rin po pinapayagan, tanging pulis lamang ang pwedeng humawak niyan o yung Armed Forces of the Philippines. Siguro, siyempre, kung tayo ay merong kamag-anak na pulis o tatay o auntie, alam natin, lalo pat ipinahawak sa atin minsan yung baril. Anak, dyan mo kukunin kung may papasok dito sa bahay. Sometimes nai-instruct ng magulang ang anak Tama ba yun? So, paano kung yung anak ay nabuli o merong gustong saktan, kukunin yung katulad na nangyari po dito sa tita na pulis na nakuha yung baril niya without her permission. Gamit sa pagpatay sa Tacloban shooting. So, napakadelikado ng gun owners na alam ng mga anak or gamitin ito sa masama. Minsan, baka gamitin pa ng asawa yun na babae upang magalit o gantihan yung asawa niya. Halimbawa, may away sila. So, delikado. Pero, sino ba yung responsible gun owners na masasabi? Maraming iba dyan nagagamit sa away sa kalsada, dala-dala yun sa sasakyan. So, naipambabaril, naipangtututok, naghahasik ng lagim, ng takot, ng terror sila. Isa pa po, meron po sa mga barangay official sa ating bansa na nagagamit ito na pang-personal, na pantakot. Yung iba, nagagamit pa pang hold up. Minsan, security guard, ginagamit yun. Diba? Iba pa po yung mga eskalawag sa mga pulis na ginagamit nila yung baril pang hold up, pang takot, 'di ba? So, ano ba? Pero salamat po sa effort ng mga pulis talaga. At marami tayong na-encounter din ng mga pulis na masasama noon na ginamit sa mali yung baril nila. Maging tayo ho noon, nakasahan ho tayo ng mga siraulong pulis dito sa lalawigan ng Aurora, na mga lasing ho na nagiinuman sa kanilang checkpoint. So, may ganyang pangyayari, hindi na lamang kinasuhan, pero nagharap kami sa Campo Rabina noon. So, napakadelikado ng mga pulis na lasing na may hawak nila ang baril. Pwede na iputok yan. Pwede gipit ng mga mamamayan, yung mga salot ng lipunan ng mga pulis naman na talaga namang sila ho yung talagang peste sa kapulisan na sinasabi ho natin noon nung kami nagharap-harap, na napakadelikado. Pero hindi naman lahat. Meron lamang talagang, ewan ko kung anong sakit sa isip, bakit sila napasok sa pagpupulis sa ganyan, na nakapasa sila sa neuropsychiatric examination. Tapos sa halip na to protect and to serve, hindi nagiging problema pa ng mamamayan at kapwa pulis. Tinututok pa yan sa mga anak o di kaya doon sa asawa, napapang-abuso. Oo nga, tao lang, pero paano kung nagagamit na nila ang baril sa maling paraan? Kaya't alam naman natin ang matuwid na kapulisan ay nagbabantay talaga na sa kanilang kahanay sa mga barangay, sa community, at inaalam nila yung yung may mga expired na license ng mga gun owners, ng mga pribado, negosyante mo ano ito. So, salamat sa patuloy nilang effort na iyan. Napakadelikado ho kung yung baril ay gamitin ng mga anak nila, ng mga pribadong tao,
o halimbawa ito ay improvise o gawa-gawa lang na baril, pero makakamatay ho ito. Tayo rin minsan noon ay nag-isip na gumanti sa mga masasamang tao. Madali lang kumuha ng baril, pero paano kung buti lamang at kinalimutan natin yung ganong bagay. Dati na rin tayong inalukan ng mga baril ng mga NPA noon upang tumulong sa kanilang patayin yung mga sundalo noon na masasama. Pero hindi rin naman tayo napadala doon. Mahalaga pa rin na bukas ang PNP sa mga suggestion box nila sana. Magkaroon ng bawat PNP ng suggestion box or kung saan makapagbibigay ng impormasyon ang mga mamamayan para sa mga kabarangay nila na o kamag-anak nila na may mga baril na abusive sila, mga abusado nagpapaputok ng baril paglasing. So kaya pwedeng yun nga, natatakot din ng mamamayan na mag-send ng text doon dahil alam yung number nila. So para yung makapag-imbestiga ang pulis doon sa mga itinuturo ng mga mamamayan na may mga baril na mga walang lisensya, bago pa ito gamitin ng kanilang kabarangay o ng mga anak nito o kaanak nito sa krimen. Ang baril po ay minsan talagang pampalakas ng loob yan para mayroong kang bubunutin sakaling mayroong pumasok sa bahay ninyo na may itak. Paano mo lalapitan, lalabanan ng kapwa itak. So kung may baril, maganda talaga sana. Pero sino ang responsible owners ang dapat dyan? Maraming may mga baril, gun owners, may lisensya, pero may initin ng ulo, nagagamit yan sa masama. Isa pa, meron pang mga politiko, mga siraulo sa ating bayan na talagang may mga baril silang loose firearms, paggamit nila sa mga security guard nila. At yung security guard naman, yung mga yung mga alipores nilang mga security na sinisweldohan nila, may mga baril yun na loose firearms. So na-check pa ba yun ng mga PNP? Tapos paglasing, binabaril ang kainuman. Marami hong ganyan. At may saltik din yung mga mayor, may saltik din yung mga tauhan din nila. Hanggang makabaril, makapatay. So napakadelikado. At alam natin, marami ring mga NPA na sumuko na rin sa pamahalaan. Sinurrender yung baril. Marami rin namang mga dating rebel returnee ginawang mga alipores o mga swelduhan ng mga politikong masasama. So ngayon, yun ay marunong pumutok ng baril, mayroong mga loose firearms din. Kaya kailangan bantayan kung yung hawak na baril ng mga dating NPA na ito, mga ito na alipores o mga security guard na ng mga mayor, lisensyado ba? At baka nagagamit sa lasingan at pananakot o delikado rin yun. Marami tayong alam na ganyan ng mga nakausap natin na dating rebel returnees sila, na yung iba naman hindi pa tuluyang nagtitino ng buhay pero ginagamit may mga baril sila. Hopefully may mga lisensya naman ito at kalimitan yung ganyang rebel returnees talaga ginagamit at talagang paboritong gawing bodyguard ng mga o goons ng mga masasamang politiko. Kaya panakot dahil handa silang bumaril. Kaya marami mga politiko magkakalaban. Talagang may mga security guard sila, may mga debaril din. Nililisensyahan dahil may mga banta minsan sa buhay. Alam niyo naman ang politiko, nabubuhay yan sa pagnanakaw sa gobyerno, yung mga kaperahan dyan sa mga proyekto. Kaya sila rin may mga takot ding mamatay, kaya nagkukuha sila ng mga bodyguard. Kahit walang banta, nangunguha ng bodyguard. Baka yung kalaban nilang masamang politiko sila ay barilin na lang, mabuting may bubunutin. Kaya siguro pwedeng lisensyahan. And I know may mga lisensya sila na nag-a-apply sila ng sariling baril. Huwag naman gamitin sa pananakot sa mamamayan. Marami tayong mga alam na mga politiko na mga talagang kilala sila sa mga kayang pumatay o suspect sa pagpatay, suspect sa tangkang pagpatay. Yan yung mga, alam nyo ho, yung tinatawag na
may mga private army ng mga politiko, marami hong ganyan. Pero siguro may matitino na masasama, pero may matitino din naman na kumukuha sila talaga ng mga siguro retired mga sundalo, retired police na kinukuha nilang mga matitino na kanilang gwardiya o kanilang hinahire para to protect them. May mga ganyan po. Maraming ganyan eh. Di ba sa Nueva Ecija yung si Bote na naging mayor, wala siyang alalay na pulis, wala siyang ewan ko kung may baril siya, di ba, nung tambangan siya nung kalaban niya sa as a contractor, kasi contractor din siya eh. So bilang mayor din ng isang bayan in Nueva Ecija, di ba, wala siyang security guard, so tinambangan siya, binaril siya, patay. So marami hong ganyan. Maraming mga dito sa lalawigan ng Aurora, may mga ano to, tawag dito, mga PAW lawyers na may pinagtanggol lang pero hindi nagustuhan, di ba? Binaril sila dyan sa may setan. So delikado ho talaga. So kailangan malipol o makuha lahat ng mga baril na iyan. So i-train din po at sana'y magkaroon ng mga magulang na talagang maturuan ang kanilang mga anak ng tamang takot sa Diyos at tamang maging mabuting mamamayan na hindi gumanti o maghanap ng baril o bumili o gamitin yung baril ng kamag-anak nila na mga gaya ng tita, tito o tatay para lumakas ang loob nila para gumanti kung sila'y nabubuli o sila mismo ang mambuli at manakot dalhin ang baril sa school. Mahirap ko. Kaya salamat sa ginagawa ng PNP, pagpatuloy po sana natin at sana makipagtulungan ng mga mamamayan sa pagsusumbong sa kanila upang itong mga nagtatangkang mga siraulong gun owners na pag sila ay lasing o galit o may hindi nagustuhan, pwede nilang iputok yan, pwede nilang ipanakot yan. Sa pahong eye-opener sa ating na ginagalawan na marami ang lumalabag sa batas, marami ang nananakit, marami ang nagtatangka sa buhay ng mga tao. Kaya minsan napipilitan yung mga taong mag-armas na rin ng sarili ng mga legal nga lang sana na lisensyado. Kaya yung iba naman hindi na naglilisensya at nagkakaroon pa na sila ng mga tagong mga illegal na baril. Pantanggol nila, pambawi o paghihiganti kahit na mali. Dahil na sa sobrang kaapihan na dinanas at hindi sila may ipagtanggol ng pamahalaan o may kabagalan o malakas ang kalaban. Kaya sa gun for hire sila nagpupunta o sila mismo ang gumagamit ng baril para iganti ang sarili nila. Bagamat kung magkamali, mahuli, kulong din sila. Yung iba, yung pagkakaroon ng baril para maituloy nila yung mga masasamang balak nila, pag-angkin, pagpatay, walang kalaban sa politika, pag-aangkin ng lupa, pagnanakaw, pag-hold up, sa kasamaan talaga gamit. Sabi nga nila, ang nabubuhay sa baril din mamamatay. O ang karahasan, sa karahasan din mamamatay. So, kailangan talagang really responsible yung magmay-ari ng mga baril. Para sa NSK News ng NSK TV Channel, Narciso Co reporting.